Nung tahimik ang kalsada, takot ang laman ng bawat bahay. Isang tanong ang bumabalik sa isip ng marami. Paano kung hindi si Tatay Digong ang presidente ng Pilipinas? Ang namuno nung madilimang panahon, nung takot ang bawat tao sa labas at ang mundo tila unti-unting bumabagsak. Sino kaya ang matapang haharap? Sa gulong hindi alam kung saan ang bukas, habang lahat nag-aalinlangan, may isang boses na di umatras kailanman. Hindi man perpekto ang lahat ng laban, may lider na handang umako ng bigat. Sa gitna ng kaba at pagod ng bayan, may nagsabing kakayanin natin to lahat. Paano kung hindi si Tatay Digong ang presidente ng Pilipinas? Saan pupulutin ang takot ng kahapon? Nung lahat ay litong-lito, may isang lider na matatag na tumayo. Hindi man sang-ayon ang buong mundo, may mga pusong naniwalang totoo. Nasa gitna ng unos at dilim, may isang matandang di natin iniwanan. Mga frontliner na pagod ang mata, mga pamilyang gipit na sa ayuda, mga OFW na gustong makauwi, mga batang sa bahay lang nanatili. Araw-araw may kaba sa balita, pero tuloy ang laban ng bansa. Hindi madaling buhati ng sakit ng milyong buhay na sabay-sabay umiiyak sa daigdig. Hindi ito tungkol sa politika lang, kundi alaala ng panahong walang kasiguruhan. At sa bawat Pilipinong lumaban noon, may kanya-kanyang bayani sa puso hanggang ngayon. Paano kung hindi si Tatay Digong ang presidente ng Pilipinas? Ano kaya ang naging direksyon? Maaring iba ang naging kwento, pero para sa ilan, siya ang naging sandiganan ng tao. Sa panahon ng takot at pag-iisa, may pangalang di nila malilimutan pa. At sa bawat pusong nanatiling matatag, naroon ang alaala ng isang matapang na lider ng bayan. Tay, maraming Pilipino ang hindi man nagsasalita, pero hindi nila nakakalimutan yung panahon na kasama ka naming lumaban. Hindi naging madali ang lahat. Maraming takot, maraming galit, maraming pagod. Pero sa gitna ng pandemya, may mga taong nakaramdam na may lider na handang sumalo ng bigat. Kaya salamat, Tatay Digong, sa tapang, sa malasakit, at sa panahong hindi mo iniwan ang bayan.